Katulad nito, mga kababayan, si Magalong. Ano nga ba yung problema ni Magalong, Kent? Ito na nga, mga kababayan. Si Magalong ngayon, kung ano-ano na lang yung sinasabi, pinagbintangan daw siya ni Yussi Claire, na may anomalya daw sa tennis court sa Baguio. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, ito, opinion ko lang to ha. Bakit nga ba nag-resign si Magalong? Di ba ang sabi niya, nag-resign siya kasi bakit? Hindi na niya magampanan yung trabaho niya pagka-mayor kasi mas mahalaga yung pag-imbestiga niya kaysa sa pag-duty niya. Yun yung rason kung ba't siya nagretiro sa ICI bilang advisor. Ngayon mga kababayan, hindi pa pala yun tapos. Ngayon nagngangal-ngal na naman. Na ang sabi, kaya siya nagretiro kasi pinagbintangan daw siyang nangurakot doon sa tennis court sa Baguio na proyekto ng mga diskaya. Mga kababayan, ito po yung katotohanan. Kaya po si Magalong kusang nag-retired or nag-resign. Kusang nag-resign pagiging advisor. Bakit? Naamoy na kasi ni BBM na manok siya ni Bongo. Pakinggan ninyo mga kababayan. Ay ads lang. Billionaire News ito. Naamoy kasi ni BBM na manok siya ni Bongo. Sabi ko nga sa inyo, hindi daw siya DDS. Tingnan ninyo. Practice what you preach. Tila yan ang mensahe ni Vico Alzaro, Party List Representative Terry Didon, kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Matapos siyang madiskubre na gawang diskaya rin ang isang tennis court sa kanyang lungsod. Narito ang agenda report ni... Mahirap kasi yung ganun, mga kababayan. Chupaeng, mega love shoutout. Mahirap yung ganun. Yung ibubulgar mo na ang Kongreso, may mga hokus-pokus, may scam, merong 7-7 scheme, may mga ganun-ganun, tapos mga sangkot. Pero siya, isa din pala, diskaya rin ang gumawa ng proyekto niya. Hindi naman natin sinabi na nangurakot siya sa proyekto. Diskaya din ang may gawa. Kasi mahirap mga kababayan, ito ipaliwanag ko sa inyo. Mahirap kasi mga kababayan na lahat ng tao galit sa mga diskaya. Kasi pera ng taong bayan, bilyon-bilyon ang nakuha nila. 200 billion plus. Yung proyekto na pera na nakuha nila. Pero doon sa 200 billion, 80% doon, puro palpak na proyekto, 20% lang ang maayos. So, bakit ka maawa sa mga diskaya at bakit ka matutuwa? Pero ang kamalian ni Magalong, mas pinagtanggol pa niya ang mga diskaya. Diba? Yun, mga kababayan. Kasi okay daw ang proyekto doon sa lugar niya. Sige, let's give in, okay na yon. Understand na yon. Okay. Hindi kinurakot, solid ang proyekto, hindi substandard. Ang problema mga kababayan, paano naman yung proyekto sa ibang lugar? Diba? Diyan siya sumabit. Ito pa, mga kababayan. Continue. Noong isang linggo, itinang si Baguio City Mayor Benjamin Magalong ito sa kanyang official social media page. Ngayon, ipinahayag na ng alkalde kung bakit siya nagbitiw sa ICI. Nakita ninyo? Iba-iba ang statement niya, iba-iba ang dahilan. Sabi, nung nakaraan, sabi niya, nagre-retiro siya kasi nga conflict yung schedule niya. At conflict of interest ang tawag doon. Mayor ka, tapos advisor ka pa at miyembro ka pa ng ICI. So, conflict of interest yun. Kumbaga, parang bakit yung sa ibang lugar iniimbestigahan, yung sa'yo hindi. Mako-question yan Questionin ka yan. O bakit puro na lang dito sa amin? Katulad kay Pulong. Anong sabi ni Pulong? Huwag niyong gawing props ang Davao. Bakit hindi niyo subukang imbestigahan yung ibang lugar na mas malaki pa sa lugar namin? Kaya ang tawag doon, conflict of interest. So, nag-resign siya. Ngayon mga kababayan, ang dinahilan na naman niya, kaya daw sa rason na siya ay nag-resign kasi pinagbintangan daw siya ni Yussi Claire. Ano ba talaga ang totoo? Magalong. Diba? Ito Ito lang si Baguio City Mayor Benjamin Magalong ito sa kanyang official social media page. Ngayon, ipinahayag na ng alkalde kung bakit siya nagbitiw sa ICI. Diba? Kita nyo? Iba-ibang dahilan.
Sabi niya, conflict daw of interest, hindi na daw niya nagampanan yung kanyang trabaho bilang mayor kasi mas pinahalagahan pa daw niya yung mag-ikot at mag-survey-survey kaysa sa pag-duty niya. Tapos yung dinahilan niya, ito na naman kay UC Claire. Parang, alam niyo, walang pinagkaiba. Yung script nila, malaman mo pag DDS eh. Di ba? Malaman mo pag DDS, mga kababayan, bakit? Yung script ni Magalong, pareho sa script ni Sara. Kung naalala ninyo, si Magalong nag-resign ura-urada, immediate resign, kasi conflict ang schedule at ayaw niyang tawaging conflict of interest. Kaiinggitan siya ng ibang mayors. So ngayon, mga kababayan, ganun din kay Sara. Ang sabi ni Sara, nagpasa siya ng resignation paper para umalis bilang DepEd Secretary alas 10 ng umaga na amoy niya si PBBM, amoy alak. So hindi daw si Sara ang failure, si PBBM daw. Umagang-umaga sa duty mo naglalasing ka. Di ba? Tapos ang dinahilan niya, kaya daw siya nag-resign kasi umaga pa lang si PBBM amoy alak na. Pero mga kababayan, doon pa niya na amoy alak nung inabot na niya ang resignation paper. Di ba? So bakit ganun ang nangyari? Kapag DDS malaman mo nauna ang pagsisisi bago ang pangyayari. Nakita ninyo? Nauna ang pagsisisi. Tsaka pa niya dinahilan, nag-resign ako kasi pag abot ko sa resignation paper ko, amoy alak siya. Kaya isa yun sa rason na nag-resign ako. Kasi inabot ko, amoy alak siya. Nakita nyo? Nauna ang pagsisisi bago ang pangyayari. Ganyan ang DDS na utak. Kita ninyo? Ganyan ang utak DDS. Matagal na siyang nakapag-resign si Magalong, tsaka pa niya sabihin ngayon ang dahilan dahil kay UC Claire. Kita ninyo? Kita ninyo? Halos 2 linggo, 3 linggo nang nakalipas na kapag resign ka, tapos sasabihin mo yung dahilan. Kung tsaka may nagsasalita na against sa'yo. Diba? Yun sila, mga kababayan. Ganun po sila. Continue. In fact, sila nga yung gumawa ng workaround nun. Na legal advisor investigator. Pero inis out na ako nun Tinanggal na nila lahat. And then suddenly, here comes a below the belt naman na accusation. Wala pong nag-accusation or nag-accuse sa'yo, Mayor Magalong, na sangkot ka dyan. Sino ba kasi ang naglabas dyan na may proyekto ka sa mga diskaya? At sino ba ang nagsabi na wala namang mali sa proyekto, okay naman? Di ba ikaw lang din naman? Nung nag-resign ka bilang advisor ng ICI, wala namang issue Ang issue lang doon, sabi ni PBBM, kaya siya nag-resign at sinabi ko rin na wag niyang ipagpatuloy kasi nga conflict of interest. Mas mahalaga yung panahon sa ICI kaysa sa pag-duty mo. Tapos ngayon, inakusahan daw siya. Sino bang nakakaalam na may proyekto ka sa Baguio? Ikaw lang naman. Alangan naman malalaman ni UC Claire yan na hindi naman siya mayor dyan. Alangan naman yung ibang lugar iniimbestigahan mo tapos ikaw hindi. Napaka-unfair yun. Yun ang tawag dun, conflict of interest. So natural lang din yan, Mayor Magalong, na kung meron mang makita dyan sa lugar mo, hindi mo talaga maitago. Bakit? Umpisa pa lang, wala pa yung ICI ni PBBM, daldal ka na ng daldal. Dahil merong project si Diskaya doon at maanumalyang tennis court. Sobra na yan. Bago naman kasi isinabi ni UC Claire yan, Mayor Magalong na maanumalya, binalita na sa TV. Binalita na ng Bilyonaryo News. Hindi naman nauuna sa amin yan Ang nauuna dyan, media. Hindi naman kami ang mga sources. Katulad nito, nagbablog ako, nagla-live ako. Galing din sa Bilyonaryo News. So, sino bang naglabas dyan? Sa Bilyonaryo News lang din naman ang naglabas dyan. Diba? Na meron kang 100 million project ni Diskaya. Ang Bilyonaryo News, ang tanungin mo, kasi ang sabi ng Bilyonaryo News, maanumalyang project. Nag-react lang si UC Claire. Katulad sa akin, nagre-react lang din ako. Ito, mga kababayan. Continue. Yun na hindi ko matake.
Ah. Di ba? Parang pinapalabas mo pa na kurap ako. Pinapalabas daw na kurap. Pakinggan ninyo mga kababayan yung sagot ni Yussi Claire dyan. Look, just mga look at all these kababayan. potatoes. All right, let's stack them up and take them to the slicer. Tingnan nyo Kasabay ng pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Cebu kahapon, nangako siyang magpapatuloy ang pamahalaan sa pagbibigay ng tulong at pagpapatupad ng recovery efforts para sa mga biktima ng lindol hanggang sa kababayan ng mga AITA. At meron ang inyong reaksyon sa kanyang naging Benjamin Magalong. niya sa masusunod na mga araw. Pakinggan ninyo Yusek, isingit ko na rin po yung pahayag kahapon. Sa ibang issue po tayo, pahayag kahapon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa pag-uugnay niyo raw sa kanya sa umano'y irregularidad sa tennis court project sa Baguio. Ano po ba ang inyong reaksyon sa kanyang naging komento? Pakinggan nyo kung paano siya dyan barahin ni Yusik. Tignan nyo kung paano siya i-real talk ni Yussi Claire Castro. Na insulting at misleading umano ang inyo pong sinabi. Unang-una po, sana napakinggan niya ng buo kung ano yung sinabi natin. Tama. Mahirap kasi yung papakinggan mo, share lang ni Tarpulano, tapos kinakat pa, hindi buo. Dapat panoorin niya yung buong reaksyon. Hindi yung kinat lang, tapos i-share sa kanya, maniniwala na siya. Wala po tayong sinasabi na siya po ay pinagbibintangan na natin sa mga anomalyang tennis court. Bago po tayo na sumagot dyan, yan po ay naitanong lamang sa atin ng isang reporter from the MPC, and at the same time, bago po yan po ay na-issue na sa kanya. Di ba? So, sa totoo lang mga kababayan, hindi pa si Yussi Claire, PCO Undersecretary, nandyan na yung tennis court. Di ba? So, bakit ka sasabihin ni Yussi Claire na pinagbintangang kurakot ka? Hindi pa itinalagang undersecretary ng PCO yan. Nandyan na yung tennis court. So, gusto lamang din pong liwanagin ng Pangulo, hindi naman po tungkol sa conflict of interest. Ang pagsasabi na sana ay ito ay maidala sa legal team. Hindi po yung yung position po na maaari talaga pong magkaroon ng conflict. Yun lang po yung position po na yun. Hindi. Diba? Yung posisyon kasi bakit mga kababayan, kahit ako nga, malaki ang pagtataka ko na ang sabi ni PBBM, di ba? Bubuo ako ng isang komisyon na mag-imbestiga dyan sa flood control pero walang politiko na ipasok or walang posisyon sa gobyerno. Kaya nagulat ako bakit isa si Magalong. Di ba? Kasi ang sabi ni PBBM, wala akong ipapasok dyan na miyembro ng may posisyon sa politics. Kasi conflict of interest yan. So, nagulat na lang ako, bakit nasali si Magalong? Pero ang katotohanan pala dyan, si Magalong is advisor lang, not an investigator. Magkaiba ang advisor sa investigator. Pero anong ginawa ni Magalong? Naging investigator na din. Diba? Malinaw na sinabi ni PBBM, walang posisyon sa gobyerno na makakapasok dyan. Kailangan wala kang power. Kasi ako ang magbibigay ng power dyan. To subpoena, to arrest, to power to arrest, power to subpoena. Siya ang gagawa niyan ng resolusyon. Nagulat na lang ako, si Magalong, ba't nasali? Nakasama niya lang dun sa Baguio, nasali na. Sabi ko, akala ko ba walang may posisyon? Kaya ang iniisip nga natin dati, si Abalos, si Trillanes, di ba, si Torre, kasi mga floating sila ngayon, walang mga, posisyon sa gobyerno. Nagulat ako, nandun si Magalong. Tapos, advisor lang pala siya. Nag-iimbestiga na siya. Naging epal na. Naging overpower na. Diba? Po pinag-uusapan tungkol sa tennis court. So, kung meron po siyang dapat nasagutin tungkol sa tennis court, nasa kanya na po yan. Dahil hindi naman po tayo ang nagpalutang ng ganitong issue, kundi po yung iba, maski nasa ibang news po, ay napakita po itong tennis court na ito. Diba? Ang sabihin nyo lang kasi dyan mga kababayan, nanghihinayang si Magalong na matanggal. Bakit? Manok kasi bunggo yan. Pero sa totoo lang mga kababayan, kung si Magalong advice lang ng advice, hindi siya sumali sa pag-imbestiga, magbibigay lang siya ng advice na, ito, naimbestigahan ko na to, imbestigahan nyo ulit. Pero hindi na siya sasama, hindi na siya sasali. Magbibigay lang siya ng point.
So, ang problema kasi mga kababayan, umiepal siya. Oh, at saka siguro naamoy din, di ba? Naamoy din ni PBBM na parang malaki utang na loob nito kay Bongo. Baka pagdating dito sa kay Bongo na issue to, pagdating sa CLTG Builders at sa ano ba yung pangalan ng isa, Alfrego Builders, baka maging thank you na lang to. O kaya sinunggal, di ba? Kasi magugulat ka advisor to baka syempre malaki daw utang na loob nito kay Bongo. Baka pag iniimbestigahan dito ang CLTG Builders at ang Alfrego, baka maging thank you na lang yung kay Bongo kasi magiging bias ang datingan. Legwak. Naamoy Ayaw kasi ni PBBM yung ganyan. Nagko-conflict nga of interest. Yun ang ibig sabihin ng conflict of interest. Halimbawa, may kaibigan siya doon na iniimbestigahan. Siyempre, magkaibigan sila. So, i-safe mo na yung kaibigan mo. 'Di ba? Halimbawa ako, kaibigan ko si, sino ba? Mark Ramos. Si Coach Jarrett. Pag gumawa ng kalukuhan yan, ako presidente, safe na silang dalawa. Kaibigan ko yan Ang tawag doon, conflict of interest. Sinasalba mo. Kasi magkaibigan kayo. Tapos may posisyon ka. Conflict yon. Ganon yon. Kaya ang sabi nga ni PBBM, dapat yung walang posisyon. Nandi umano maalok yan. Opo, sinasabi po kasi ni Mayor Magalong na tila pinalalabas ng inyo raw pong pahayag na siya ay sangkot sa katiwalian. Ano po ang inyong tugon dito? Wala po tayong binanggit na siya sangkot sa anumang katiwalian. Ang pinag-usapan dito po ay yung tungkol sa kanyang posisyon, kung ito po ba ay nagkakaroon ng hindi pagsang-ayon sa konstitusyon. At yun po ang pinapatignan ng Pangulo at the time. At yung tungkol sa tennis court, nasabi lang po yan dahil yun po yung nabanggit ng isang reporter. At Sabi ni Chris Gray, sarap ng tawa natin, good luck sa'yo. Sino po ba yung pinagood luck mo? Ako? Dami nang nagsabi sa akin yan, sir. Yung message nga sa akin, sir, papatayin ako, babarilin ako. Meron bang papatay na magpapaalam? Diyos ko, sir. DDS lang ang gumagawa niyan. Kasi DDS lang naman ang utak kriminal. tinanong po yan. Pero categorically, wala po tayong binabanggit tungkol sa kung ito man ay maanumalya o hindi. Siya na po ang bahala sumagot po niyan kung siya po ay matatanong dahil mukhang lumilitaw nga po itong issue tungkol sa tennis court. At saka sa totoo lang, kung ako mamatay, wala namang ibang galit sa akin. Mga DDS lang naman. Magugulat ka, magtatago lahat yan. Si Bantag nga, di ba? Pinatay si Persilapin. Asan si Bantag ngayon? Tago. And dagdag ko na rin po. Go ahead, Yusek. Guys, I wasn't gonna spill, Diba? Yun, mga kababayan. Narinig but I mo na. cannot gatekeep this anymore. Okay, so Nasagot, this is Apple Arelto. Sizzle. Nadinig po natin na sinasabi niya na sa akin daw ay may nag-utos na mukhang iba. Someone na may nag-utos sa akin to say that. Unang-una po, ang sabi niya, hindi niya alam. Siya nagsabi, someone na hindi niya alam. So, kung hindi po niya alam, ang hirap po sigurong bigyan ng anumang comment on that. Siguro liwanagin niya muna kanya sinabi kung sino ba yung sinasabi niya nag-uutos sa akin. So hanggat wala po sabi kung sino ito, mananatili po itong haka-haka at guni-guni. Diba? Hanggat wala kang proof, sakit na kasi ng mga DDS yan, mga kababayan. Yung ang hilig magbanta, ang hilig magsabi na ganito, ganyan. Tapos paghanapan mo ng proof, kanino ba galing? Sino bang may sabi? Wala. Narinig lang. Sabi lang ni ganito. Sabi lang ni ganyan. Parang si Sara lang. Ilang beses si Sara naglabas. Si Romualdez hindi lang na tumanggap ng kickback sa government project. Pati sa gambling tumanggap yan. Tapos nung tinanong, sino ba yung mga nagsabi mo na about sa gambling? Ayaw daw humarap. Di wala. Nahuhulog chismis lang. Hearsay lang. Walang mangyayari kung ganun. Mahuhulog lang na chismis. Diyos ko po, ang hirap.